At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding balitang umabot sa ating mga radyo at telebisyon ngayong araw. Si Raul Manuel, isang kilalang personalidad sa politika, ay umamin na sa isang controversial na issue na may kinalaman sa mga pangunahing pangalan sa Senado, sina Senator Risa Hontiveros at Senator Crispo. Ayon sa kanya, nabutata ang dalawa sa Senado dahil sa isang pahayag na labag sa interes ni House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ano nga ba ang totoong nangyari at bakit ito nagdulot ng matinding tensyon? Ayon kay Raul Manuel, isang matapang na akbang ang ginawa niya ng ilantad ang hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga senadora at ni Romualdez na isa sa mga pinakamalalaking pangalan sa Kamara. Naitala na si Hontiveros at Poe ay matagal nang tumututol sa mga hakbangin ni Romualdez sa mga isyu ng ekonomiya at mga pulisiya ng administrasyon. Si Manuel, na may malalim na koneksyon sa mga mambabatas, ay umamin na siya mismo ang nagbigay diin sa mga pagkakaibang ito na naging sanhi ng mga tensyon sa pagitan ng mga senador at ng House leadership. Sa mga payag na ilang mga analyst, ang isyong ito ay lamang hindi tungkol sa personal na pagkakaiba, kundi tungkol na rin sa mga oposisyon na nagsusulong ng mga pulisiya kontra sa mga pangunahing kaalyado ng administrasyon. Ayon kay Professor Elena Marcos, makikita natin dito ang lumalalim na pagkakaiba ng mga posisyon sa Senado at sa Kamara na hindi nakikita sa mata ng publiko. Isang hakbang na napaka-importanteng pagtuunan ng pansin. Tinututulan din nila ang mga hakbang na pinapalakas si Romualdez bilang tagapagpatupad ng mga desisyon sa loob ng gobyerno. Dahil dito, nagkaroon ng alingaw-ngaw sa Senado at Kamara kung saan marami ang nagsasabi na si Raul Manuel ay maaaring magsilbing susi sa paglutas ng hidwaan sa pagitan ng mga senador at ni Romualdez. Kasalukuyan pa rin nagsasagawa ng mga pagsusuri ang mga eksperto upang matukoy kung ano ang magiging epekto ng insidenteng ito sa mga susunod na hakbangin sa politika ng bansa. May ilan ding nagsasabing ito ay isang pagkakataon para mapalakas ang mga oposisyon, ngunit hindi pa rin ito tiyak. Habang patuloy ang mga pagdinig at pagsusuri sa isyong ito, hindi malinaw kung anong magiging desisyon ng mga mambabatas, lalo na sina Hontiveros at Poe, tungkol sa mga pahayag na isinisisi kay Romualdez. Ano nga ba ang magiging susunod na hakbang? Magkakaroon kaya ng pagbabago sa direksyon ng politika sa Senado at Kamara? Abangan natin ang mga susunod na kaganapan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na Yung mga blanks, after ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks. So dapat di sumagot dyan. At ang pwede nga makasagot, ang mga bahagi ng BICAM, saka yung Pangulo. Ngayon naman ho pala mga kababayan, nagpalit ho ng apelyido itong si Ramon Revilla Jr. Hindi na ho Revilla apelyido ho ngayon ng mamanayan. Bong Revilla na ho. Base ho, dito sa balita na to na na-publish noong February 16, 2010, ganyan ho kagulang yaang si Bong Revilla. Kaya naman, sa mga nagbabalak na bumoto dyan sa mamanayan, naku, huwag niyong iboto yan. Apelyido nga ho niya, kaya niyang palitan para makauna lang sa balota. Paano pa ho kaya? No? Paano pa ho kaya pagka naupo na? Ano ho kayang mga kababalaghang gagawin ng mamanayan para mailulok lang sa Senado ulit? Nakuha niyo ho ba ibig ko sabihin? Kung apelyido nga, apelyido nga ho ng tatay niya, pinalitan niya from Revilla, ginawa ho niyang Bong Revilla, para meron ho siyang bentahe sa mga balota at eleksyon na sasalihan niya. Ano pa ho kaya pagka yan nakabalik sa Senado? Wala hong kwenta. Mga kababayan, huwag niyo hong iboto yang si Ramon Revilla Jr. Tanggalin ho natin yung Bong kasi ano lang yan singit lang yan Di ba ano lang niya yan, nickname niya lang yan. Ang pangalan niyo talaga niya Ramon Revilla Jr. Ito, base ho dito sa post na to, so that he will be on top of the alphabetical list of senatorial candidate in the ballot. So, malinaw pa ho sa sikat ng araw. Ang intensyon ho niya sa pagpapalit niya ng apelyido from Revilla, naging Bong Revilla, para una ho siya lagi sa listahan ng balota. Ganyan ho kawalang iyayan. Re-election ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. decided to change his surname to Bong Revilla, lawyer. Ito
ito ho matindi dito. Lawyer George Erwin Garcia said, the Cavite Regional Trial Court Branch 19 have approved the use of Bong Revilla as registered family name last October 2009. O, palakpakan natin mga kababayan. Ang ating COMELEC Commissioner na si George Garcia, siya ho ang abogado nitong si Bong Revilla noong panahon na pinalitan niya ho yung apelido niya from Revilla to Bong Revilla. Matindi ho, di ba? Ang ating COMELEC Commissioner naging abogado ho ng isa sa mga kumakandidatong senador. Wala namang problema doon. Nasa inyo yan kung lalagay nyo ng mali siya. Kaya na, napaliwanag na ho kung bakit una sa listahan niya si Revilla. Pero ang atin ho dito mga kababayan, dapat pa rin hong hindi iboto yung mama na yan. Bakit? Dahil ho kung apelido nga ng tatay niya, kaya niyang palitan para manguna lang, makabuelo lang sa balota. Ano pa ho kaya ang gagawin ng gunggong na yan pagka naupo siya ulit bilang senador. Sa bagay, wala naman hindi naman matinuyang mama na yan sa pagkakaupo niya. Yung pabudot-budot siya, huwag na ho kayong magpabudol diyan kay Bong Revilla. Naku, pero hindi yan sa sambayan ng Pilipino. Eto yung mga kababayan, rekta ho tayo dito kay anong pangalan ito? Dito kay Sherwin Gatchalian. Lahat na lang ho. Congressman, senador, mga ordinaryong Pilipino, kumbinsido, nakita mga dokumento, nakapirma kayo. Ayan, nilagay ko din sa gilid mga kababayan. Nakapirma ho itong mga congressman at senador na gano'n yung blanco. Paano nyo sasabihin walang blanco? Ha? Paano nyo sasabihin walang blanco? Kaya naman, mga kababayan, yung Gatchalian na yan, isa pa hong perwisyo yan. Huwag nyo na rin hong iboto yan kahit kailan. Mga Gatchalian, wala hong kwentang mga mga political clan. No? Mayayaman na yan. Ano ba naman yan, sir? Ibigay nyo na ho dito kay Senator Jimmy Bondoc. Kay Attorney Jimmy Bondoc yung mga pwesto nyo dyan sa Senado. Kasi mga perwisyo kayo. Kaya naman dito kay Attorney Jimmy, di ba? Wala naman kayong ginagawa Senator ba ito? Ibalik mo natin. Yan ho ang mga kailangan natin. May prinsipyo, hindi nabibili ng pera at influensya, ika nga. Eto, pakinggan ho natin itong mga kababayan. Ito ang pinaka-latest ngayon kaugnay dyan sa dyan sa usapin na yan. Ginitang ilang senador na miyembro ng Bicameral Conference Committee na walang blanco sa pinirmahan nilang 2025 national budget. Ayon naman sa isang kongresista, may mga blanco nga ang BICAM report na niratipikahan ng Kongreso. Grabe ito, no? Congressman versus senator. Sabi ng mga senator, walang blanco. Sabi naman ng mga congressman, may blanco. May unang balita, si Jonathan Andal. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku, yariho itong si Risa Montiveros dito. Si Franz Castro at itong si Arlene Brosas. Linaglag ho sila nitong si Raul Manuel. Nagbigay ho siya ng kopya dito sa bagay, no? Yung sa UNTV naman, kumuha ho sila ng listahan sa Senado. Doon ho sila nakakuha ng listahan ng dokumento, yung BICAM report, at binangga ho nila doon sa mga ininabas nitong si Congressman Ungab. Magkaparehas. Meron yung mga blankong naka-highlight dyan, nandun din ho sa report na nakuha nila sa Senado. Tuloy! Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanco ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito isinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Talagang inano ho nila, minadali ho. Anong mga matatalino dyan sa House of Representatives, yung mga magkakatsokara dyan, yan si Saldico, yan si Saldipo, yan Saldipo, yan si Saldico, yan si Grace po, yan si Tambaluslos, yan si yan si Chis Escudero. Nag-usap-usap na, madali na natin. Huwag na natin bigyan ng pagkakataon na mabusisipan ng mga oposisyon o ng mga
mga kasama natin itong ano na to, itong BICAM report na to, rektahin na natin, di ba? Ganun yung ginawa nila, kaya di kataka-taka, yung ibang tatanga-tangang mga senador kagaya nitong si Ming Gatchalian, eh, ano, wala daw silang nakita. Sobrang gipit ng oras talaga para mabusisi yan. Or may end din, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri ng Jimmy Oh, galing na ho mismo dito kay Raul Manuel na meron ho pala talagang blanco. Nag-ratify sila ng budget na meron. Anak na to ka. Mamihira ho talaga itong administrasyon na to. Ibang klase ho. Kumbaga, extraordinary ho talaga, no? Integrated News. Ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara. Sa proseso ng pagpasa ng budget matapos ratipikahan ng BICAM report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAB na isusumite sa Pangulo. Oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, Kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks? Oh, naku, kumanta na tong si Raul Manuel. Paano ba yan? Kulang ata allowance niya galing kay Tamba. Hoy, Tamba! Nagkakalat yung isa sa mga aso mo, oh. O bakit daw rinatifikahan ng merong mga blanco yung ano na yan? Yung BICAM report na yan. Oh, hindi ho sa ating galing ha. Baka sabihin, pictus tayo eh. Nagkagaling ho yan dito kay kay si Raul Manuel. So dapat di sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng BICAM tsaka yung Pangulo. pati mismong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro Yan ang nga ba sinasabi natin? Ilang beses ho ba natin kailangan marinig itong mga ganitong klaseng statement ng mga congressman at senador para mapagtanto ng iba nating mga kababayan dyan na ginagago tayo ng administrasyon na to ni Marcos Jr. Winawalang hiya ho tayo sa totoo lang. Blankong cheque yung rinatifikahan ng Kongreso. Yung BICAM report, yung pinirmahan ng mga congressman at mga senador. Blankong cheque ho. Ilalagay nila kung ano yung paglalastans dyan sa House of Representatives. Sila na hong bahala kung magkanong amount ang gusto nilang ilagay dyan sa mga blankong bahagi na yan. Sa bagay, ulitin na naman ho natin ito bukas kasi hindi ho natin tatapusin tong issue na to. At talagang anuhin ho natin to, araw-arawin ho natin to. Kasi umaano na ho sila ngayong panahon na to, nagpapanik ho sila dyan sa House of Representatives. Hindi ho nila malaman kung paano nila pagtatakpan yung mga kabalintunahan nila na yan. Yung mga kalokohan nila na yan. At ang Malacanang ho hindi ho nila alam paano nila ipagtakpan tong issue na to. Merong spy, napakarami yung issue yung naglalabasan ngayong mga panahon na to. Pati yung kay Matubato, di ba? Dinalabas na din ho nila yung mga issue na yun ngayon para tabunan itong mahalagang issue na to na kung saan involved ho dito ang kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Kasi budget ho yan para dito sa taon na to. Hindi nagpilitang pirmahan kahit falsifikado. Sa bagay, baka nga lang pala presidente ang nagawa natin. ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng media na kunan ng bagong komento si Senator Amy pero tumakbo ito. Tumakbo na ho si Senator Amy, ayaw na niya. Sabi niya, paano naman, marirecontent na naman ako ni PH. Hindi, Sir Amy, wag ka tumakbo. Kailangan namin, para ho siyang bata, tingnan niyo mga kababayan. Panoorin, ang cute lang niya, ang cute lang. Senator Amy pero tumakbo ito. Sabi naman
Then next time, huwag nyo kami tatakbuhan. ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva na miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report, walang blanco sa naturang dokumento. Sa akin, Ako pakinggan natin. and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago gawin gano'n. Hoy! Gatchalian, sibakin mo na yung team mo. Anong team-team? Team-teaming ko yung mukha mo eh. Anong team-team? Wala kayong nakita ng mga team mo? O sibakin mo na yung team mo. Walang kwenta yung team mo. Yung pinambabayad mo sa team mo. Palitan mo na lahat. Di ba? Ang linaw ho mga kababayan. Ang dami nang nagsasabi yung BICAM report konsipigado tapos i-depensa nyo dahil nakapirma kayo. Mga walang niya kayo. Ito naman si Senator Villanueva. Senator Villanueva, ito medyo mabait ako dito eh. Oh, yan. Ano yun natin? Pakinggan natin. Wala akong nakita ng blanco. Wala akong nakita ng blanco. Sir naman. Huwag nga, hindi nga kita tinitira eh. Oo, medyo malambing nga ako sa'yo, sir eh. Sir Joel, huwag naman ganyan. Huwag na lang ho kayo magpa-interview. Huwag na lang ho kayo magpa-interview. Takbo na lang kayo hanggang siya. Pero para sabihin nyo walang blanco, eh, last na yan. Next time. Last na ho yan ha, please lang. Huwag na ho ulitin yung kalokohan na yan, Senator Joel. As much as possible, ayaw kitang banatan. At yung ibang tayo mo, diyan sa Senado, gusto ho natin, sa totoo lang ha, yung mga tayo nitong si Senator Joel, pero dito sa Asia na ito, Whatsoever. But, hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. Ayaw naman magkomento ni Senate President Cheese Escudero at Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Sa Kamara naman, wala pa rin komento sina Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Nauna ng ayaw na ho nilang magsalita. Ano ho sila, nag-uusap yan, no? Hindi kami magsasalita sa Senado, huwag din kayong magsalita. Masusunog tayo dyan kasi dokumento na nagsasalita dyan, hindi natin mababago yan, di ba? Kasi yung mga ano ho dyan, yung mga isinet sa mga congressman. Kasi pagka sinend nyo na via email, hindi nyo na pwedeng palitan nyo. Ngayon, pagka naglabas kayo ng hard copy, nataliwas doon sa isinend nyo sa mga email na itong mga congressman na to, doon pa lang, halatang binoktor nyo na yung mga dokumento na yan, di ba? Oh, meron kayong in-email, sinisi nyo sa lahat ng mga congressman dyan, meron sila lahat kopya. Ngayon, at mga senador, ngayon papakitaan nyo na, ayan wala namang blanco. Eh, lahat ng pinagsendan nyo ng BICAM report, eh, meron silang kopya na kulang-kulang. Tapos bigla kayo magpapakita ng kompleto. Naku, yari ho kayo doon. Mayayari kayo doon. Kaya nahihirapan ho sila dito sa isa ang sinabi ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling daw si Duterte dahil wala raw blanco sa pinirmahan niyang General Appropriations Act. Itong unang bangag talaga eh. Hindi naman yung budget ang tinutukoy na tong si PRRT. Kasi hirit to kasi ng hirit itong si Bangag eh. No? Hindi niya naman alam ang kanya sinasabi. Hirit to siya ng hirit. Ito mga kababayan. Ito yung ating si Ramon Revilla Jr. ha. Huwag niyo kong kalimutan. Ang pangalan ho niyan hindi Bong Revilla. Ramon Revilla Jr. Bata pa lang ako, kilala ko yan bilang Ramon Revilla Jr. Yung bong ano yun eh, para malakas ka sa masa, bong eh. Bonggam. Ito, pakinggan natin. Nakaugnay ito dito doon sa Sen Bong Revilla na talaga. Nag-withdraw ng kanyang suporta sa prevention of adolescent pregnancy. Walang kwenta ko yan mga kababayan. Mga trasabante naman kayo eh. Dapat ano kayo, doon kayo sa House of Representatives, mga trasabante naman kayo. Dito na lang ako sa mga matitigas nating mga iniidolo. Itong si Ma'am Joey at itong si Ma'am Sastrobando sa aso. Ito talagang matitigas to eh. Sa totoo lang. At yung intensity ng banat nila dito nagbabago. Di nagbabago yung tapang, yung bangis nitong si Ma'am Joey, yung bibig niya, eh talagang pagka nag-umpisa yan, ako, sasabunin ka niya ng mura. At yan si Ma'am Sas, yung tapang eh nandyan eh. Kaya talagang sinusubaybayan natin itong si Ma'am Sas at itong si Ma'am Joey.
Sobrang halimaw ho sa vlog. Halimaw sa vlog. Pati naman yung mga ibang pinapalo mo natin. Halimaw din naman na yung mga yan. Pero ito talaga, pagka meron silang tinalakay na isang topic, talagang from taas sa baba talagang from top to bottom, ika nga sasabihin. Ito, pakinggan natin itong mga kabayan. They are really good at, kasi nga talo talaga sila. They, Ah. malakas yung statement ni Colonel Grijaldo. at hindi ko siya Classic red ipapakita. herring, classic red herring argumentation. Ayun. True. Ayan. Ay, may papadiscuss ka? Ano yung gusto mong isang pag-usapan natin? Yung sa wall ko. Okay, wait. Ito. Buy scam. Okay. Scam, yan. Yun po tayo. Game. Konektado pa rin ho ito. Okay. So, alam niyo naman yung buy scam, di ba? So, Mhm. merong public deliberation ng budget. Ito yung sa hearing, ganyan, maririnig mo yung ano. So, pag tinignan natin yung buy scam report, i-click mo yung buy scam report so that we would see. So, merong bill, hindi ba? So, tas ngayon, paki-enlarge na. Ayan. Ano yung Ayan. item? So ngayon, so makikita mo, ito yung mga items, so buy scam, buy cam. So makikita mo dyan, doon sa House Bill, like Senate, Mhm. Teka lang mama, mga madams, sandali lang ho kasi teka lang pasadaan ko lang na mabilisan to kasi nakaligtaan ko ho kanina nakaligtaan ho nating i-mega lang shoutout itong si Topakin, maraming salamat Topakin, no? Maraming salamat sa pagsuporto sa PHFT, pasadaan ko lang na mabilisan mga madam. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Lorna Mazarate. Maraming salamat po dyan sa 25 Hong Kong dollars. Mega love shoutout. Tingnan po kayo dyan sa Hong Kong. Mega love shoutout din ho dito kay Francis M. Sir Francis M. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa saan ba to? CA, Dollar, Canada. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa Canada. Mega love shoutout din ho dito kay Anthony Ray. Anthony Ray. Boss PH, paki-araw-arawin mo, mungayang si Barbers. Asarawin mo, boss. Hanggang sa hindi naman hindi ko iiyak yan. Hindi iiyak yan si Barbers. Wala akong hiyayang si Barbers. Yung atin naman hindi naman sa pang-aasar. Kung maaasar siya, nasa kanya yon. Pero yung atin dito, linalatagan natin siya. Kumbaga pinupuna natin yung mga kabalbalan na ginagawa nila sa mga hearing sa house. No? Pero talaga namang nakakaasar yung mga banat natin at talagang kung ako si Barbers, binabanatan ako ni PH, talagang mabubulit lang. Anong magagawa? Paano tayo hahabulin kung nagre-react lang naman tayo dun sa mga ginagawa nila doon? Ito ho, kay Sir Jordan Cabigo, mega love shoutout. Na-shoutout ko na ho yung happy birthday ho sa asawa nyo. Maraming salamat ho sa pag-support sa PHFT. Ito, Sir Jordan ulit. Itong si Sir Jordan, maya-maya ho yan Itong si, itong matindi ho ito itong si Sir Herbiscal. Sir Herbiscal 2027-12. Sir, maraming salamat Talagang yan si Sir, di nawawala yan. Palakpakan natin si Sir Herbiscal. Maraming salamat, Sir. Again, di ko natin pinapakita yan para ma-encourage kayo magbigay. No? Isang like, isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto magbigay, maraming salamat po. Maraming salamat. Okay? 12 billion. This is multiplied by thousands. So, kaya naka-millions yan kasi i-multiply mo in thousand pesos. Ito 12 billion to instead of million. Yes. So, nung sa public deliberation, it's 12.8 billion ang sa Senate. Public. Nung nag-BICAM na, Nadagdagan ng 1 billion. 1.1 billion. Mm-hmm. Nagets ninyo? Nung sa House of Representatives, nung sa House Bill, 16.3 billion. Nung nag-BICAM na,
nadagdagan, naging 17.3 billion. Mas malaki pa dun sa original. Mas malaki pa dun sa original.